Ano yung gusto mong sabihin kay mama at papa mo? Huwag po sila mag-alala kasi po matatanda na rin po sila eh. Ilan taon si mama? 56 na po, tsaka si tatay po nasa 65 na po. Matanda na rin po talaga. Okay. Yun lang po, ang gusto ko lang po sabihin sa nila na huwag sila mag-alala kung sakaling dumating man yung araw na mawala na sila, hindi ako mapapariwara. Yun lang po. Kala mo kung tela lang kung nasa malayo eh, ano? Malinis yung charo nila siya. Good morning po! Woo! Good morning po! Kailangan pala ibilad mo na siya. Okay na po, Sing. Pasok na. Good morning po! Woo! Tama ka rin. Ano? Tito Darius, pansin ko lang wala talagang langaw. Ano yung sinalangaw dito siya? Pupuri sa balat. Pagka mga ilatong balat, yun nilalangaw. Okay lang po mga mustas, kuya. Makikichismis na ho kami, no? Kala ko kasi namin mga tela eh. Ano pala, balat to ng baboy. Pwede po tignan mo, kuya? Sikreto yung ano. Nadaanan lang ho namin kayo. Kala ko nga po mga tela to. Okay lang po ba share namin yung kabuhayan nyo sa mga kababayan po natin? Baka kasi naisip ko lang sa mga kababayan po natin na di po alam paano magsimula ng hanap buhay o ano. Baka ito maging dahilan to para makapagsimula po naman yung mga ibang kababayan po natin. Kayo po pala yung owner nito. Paano po nagsimula ito, kuya? Actually, nung hindi talaga sa akin eh, sa biyanan ko. Ako tiga Nueva Ecija eh, kabayaw ako eh. Bali napangasawa ko tiga dito. Ayun, sila ang nito na magchicharong kami. Dati nagtatrabaho ko printing operator sa mga hati. Suggest nila na mag-stay na dito. Kaya naumpisahan yung chicharon na namin. Ito, bali ilang taon nyo na itong hanap buhay, kuya? Bali 11 years. 11 years. Sa 11 years, kuya, okay, mas okay ngayon? Mas okay, mas okay. Mas okay naman siya. Kaya lang medyo umina nitong pandemya kasi lahat naman naapektuhan. Pero itong nakarang taon na to, okay na? Okay na naman, nakaka-recover na. Ano po ba yung sikreto nyo? Yung sikreto nyo, pwede po ba natin ma-share sa mga gustong magsimula po na magaganyan? Maging totoo ka sa produkto mo. Ganyan. Kung ano yung sinimulan mo, hanggang ngayon, huwag kang magbago ng huwag kang magbomba. Yung iba kasi binobombahan nag-ahalo sila sa ilalim. Dapat puro-puro. Kami kasi kahit maliit lang ang kitain namin, okay lang. Basta masisiyahan ng tao sa produkto namin. So, yun yung sikreto. Yun yung sikreto. Ito naman, kanya-kanya kasi maraming nagchicharon. Iba-iba rin ang proseso. Iba-iba siya ng pamamaraan. Ngayon, tinuro din nung mother-in-law ko na kung ano yung nasimulan nyo, huwag kayong magbago, hahanapin ng tao yung produkto nyo. Huwag kayong gumaya sa iba na mandadaya, magbobolja kasi, yun yung tawag dito. Sa San Miguel, yung binoboljak. Nilalagyan ng halo sa ilalim. Halimbawa, yung bagnet mo, lalagyan mo ng, lalagyan mo ng kolorot. Bomba, binobomba nila. Yung ibabaw lang ang nila. Yung pinaka-bagnet. Kasi kami, kung alin yung nasa ibabaw, hanggang nasa ilalim. Hindi kami nagbomba. Maging maging transparent ka sa produkto mo.
Ang minulat kasi sa amin, yung bang, pag nabili yung produkto namin, sasabihin mo, masarap. Uulit kami. Hahanapin ko tong pangalan na to, bibili ulit ako. Hindi, kasi yung iba kasi, kayo din, nakakain ng chicharon. Pero minsan, nakakabili tayo ng, pag kinain natin, hindi ka masiyahan, ganun, ay, hindi na ako bibili nito. Gusto ko lang malaman, magkano po yung puhunan? Sinimulang puhunan po. Nagsimula kami dito sa 30 to 50. Ganun. Doon lang. Tapos ngayon? Ngayon, 100,000 na din. Okay. So, kayo na rin po yung nagsusupply sa mga ibang tindahan dito? Oo. Ayun, wala kaming sariling store. Bali talaga nagsusupply kami dito sa labas. Halos yung naka-stall dyan sa mga tindahan dyan sa amin. Marami naman kami nagchichicharon pero bawat isang tindahan naman, marami silang naka-display na iba't ibang chicharon. Pangalan. Oo. Sa tingin nyo, sa dami ng mga naggaganyan na pala dito sa lugar po nyo, ano po yung talagang kakaiba ho sa inyo para balik-balikan po yung sa chicharon po nyo? Siguro yung sa amin nga, yung hindi naman mahuhuli sa iba, yung sarap. Tsaka yung pure siya. Hindi siya hindi siya nilalagyan ng halo. Yung kanina, yung linalagyan ng bomba. Oo. Okay. Yun lang kuya, pwede bang makita ho natin yung proseso? Paano yung proseso kanina? Magsimula doon. Mahabang proseso kasi... sorry. Magsimula, sasampay. Akala ko pagka nandyan na kuya, chop-chop-chopin, tapos ibababad na ho dito. Pwede. Kaya lang yung pagbabad niya, lalo na kung bagnet ang lulutuin, kailangan timing sa apoy, mainit siya. Hindi siya pwede yung kulang sa init kasi matutunaw yung taba niya. Ito kuya, pansin ko kasi kuya, kasi close up mo lang. Parang napaka lang nung apoy. Tapos ganyan lang, kumukulo lang ng... Para tayo nag-iini ng sinaing. Ganun lang. Tapos, yan na yung paglagay mo kasi doon sa isa, parang parang natin. Tingnan nyo kategram. Ang bilis lang, Maghapon po kayo gumagawa, kuya? Oo, maghapon. Inaabot ng hating gabi din, sakripisyo. 11 to 12. Yan. Sa ganitong negosyo, kuya, mga makakabuhay na ng mga ilang asawa. Hindi, naman, sakto lang. Hindi mo naman... Pero yung maganda nga na buhay. Kasi chicharon, di ba? Umaalsa. Di ba? Lahat ng umaalsa ng hanap buhay. Di ba maganda? Lahat ng umaals ng hanap buhay. Maganda. Ilan po anak niyo nga, kuya? Ako isa lang. College na po. Bata pa. Medyo late na tayo nag-asawa kasi gawa ang hirap ng buhay. Kung isa lang siguro, kayang-kaya. Isa lang. Kaya naman bumuhay at makapagtapos ng pag-aaral ng anak. Sa mga gusto pong pwede po ba siyang bayad kuha, ganon? Maglalako po siya, ganon? Ako kasi nadala sa bayad kuha. Kasi dati galing ako nag-vendor din ako, yung nagtitinda sa bus. Hindi ko naman lalahatin. May mga vendor kasi nung mga panahon namin na nagkakalat kami sa vendor, hindi magandang kausap. Kasi bayad kuha na nga, pupuyating ka ng hating gabi, pagpapadala sa labas. Tapos, ang ibabayad sa'yo, kalahati. Tapos, other day, ganun din naman. Pupuyating ka, alas 12 ng gabi, lalabas ka, ibabayad ulit sa'yo, kalahati. Hindi na bayad kuha nangyayari, nagpapatong-patong na. Kaya dala ako sa vendor Nadala na po. Hindi, natuwa po ako, sir. Sabi nyo, nanggaling ko kayo sa ganon. Nanggaling din sa ganon. Nanggaling din sa hirap. Nanggaling din talaga sa walang-wala.
Naranasan ko rin yung magrarasyon ako ng kada tindahan. Talagang hanggang Nueva Ecija, nararating ko yan. Naglalako ako kada tindahan. Babagsak ako sa kada tindahan. Sinasabi niyong bayad ko, ha? Paano yan? May tricycle o kayo? Oo, may tricycle ako sa, papaalsayin, tapos babalot namin, tapos lalabas ko na. Yan. Okay. Tsaka ang pagchichicharon, hindi rin biro nga hanap buhay. Kailangan mo ng mahabang pasyensya. Pero masasabi natin magandang hanap buhay. Hindi lang kailangan tiyaga talaga. Kasi mahirap ding magchicharon. Tsaka kailangan timing. Unang-una, kailangan patag-araw. Kasi ang mahirap magchicharon pag tagulan kasi hindi mo siya maibibilad. Diba? Kailangan patag-araw. Tsaka kami matagal na nga si Charon. Hirap pa rin kasi ang presyo ng balat babataas. Nung nagsimula kami 72 lang per kilo. Ngayon 130. So kalahati ang talagang nadagdag. Di ba meron pang mga part na may mga laman, kuya? Pwede mas malo yun. O parehas lang po sa ano? Mas mahal yun. Tapos maraming brand ng balat. Maraming kalidad. Kaya kailangan marunong ka sa balat. Kasi maraming dumarating tayo ng balat na hindi siya maalsa. Tapos mahal. Bakit po kaya hindi siya maalsa? Bata pa siya? O... Depende siya sa baboy siguro. Tapos sa bansang... Kasi yan imported na. Wala na tayong baboy. Ang baboy natin... na dati Monterey ang ginagamit namin. Buhat nung nagka-ASF. Wala nang makuhanan ng Monterey tsaka Rubina natin. Kaya lahat naman ng sisicharon puro mga imported ang gamit. Gusto ko malaman, kuya, gaano kadaming ilang kilong na luluto nyo sa isang araw pala? Kaya tulad yan, 300 sa isang araw. 300 kilos. Araw-araw po yun? Hindi naman din siya... I-average natin siguro sa isang linggo, isang tonelada. 1,000 ang dami din po. 1.5 to ganyan. O 1... Maaari pag mabili naman, 1.8 ganyan. Basta naka-average siya 1. Isang tonelada, isang linggo. Aral ng buhay, kuya. Aral ng buhay... Sobrang hirap ng buhay ngayon Kailangan lang suntok ng suntok, huwag susuko. Tama. Pagka kasi sumuko ka. Parang boxing Kailangan susuntok ka. Pagka hindi ka sumuntok, talo ka. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Talagang, lalo na nung nagka-pandemya. Apektado lahat. Buti dito, hindi masyado sa probinsya. Pero bandang Manila talagang sobra. Doon sa mga gusto lang maglako. Gusto nung maglako. Na sabi nyo nga, nadala na kayo. So, hindi kayo open sa sa akin kasi, depende rin siguro. Depende sa pag-uusap. Kung halimbawa, bayad ko. Kasi nadala lang kasi ako sa ganyan Napakahirap maningil sa totoo lang. Sinisingil mo. Oo, pera mo na yung kinukuha mo. Sila pa ang galit. Naranasan natin na sila pa yung magbubunga nga. Para hindi ka babayaran, ganyan. Ang nila. Ikaw pa lalabas ng ako, ayoko nung mahihiyain ako ayoko yung ganun Kaya hinihintay ko sila magkusa. Kaya lang, walang kusa. Minsan, nakapagsasalita ka rin na hindi maganda. Kasi nga, ang hirap naman ng pera mo yung sinisingil mo. Tapos, para ka pang nakikiusap sa kanila na bayaran ka na nila. Diba? Tapos, ang nun, pagbayad ko pag nawala, hindi na siya nagtinda, hindi mo siya alam kung siya gilapin. Lalo na wala naman siyang pwesto. Kaya ang daming customer na ganun tema na hindi namin nasingil. Kasi nga, hindi namin alam kung saan pupuntahan. Lalo na yung mga vendor, hindi natin alam kung mga tigasaan yan. Diba? Tapos yung mga ibang pwesto naman yan sa highway, nagsasara. Hindi natin alam kung tigasaan. Sino nag-shop? Ikaw na, kuya? Oo, ako na rin kasi... lahat na, overall na, ikaw na. Sayang din kasi, hindi mo, bumabayad din ako ng 5,000 sa linggo sa pagluluto lang. Kasi pagka hindi naman din lahat na magluluto ng chicharon, baga walang malasakit. Bibirahin ka ng lutong barubal kung tawagin, yung wala siyang pakialam kung aalsa ba yung inaantala niya. Basta madali lang ng pag-uwi. Aapuyan ng aapuyan. Kasi pag inapuyan mo na inapuyan yan, titigas ang alsa. Pangit ang magiging alsa. Kaya sabi ko, pag natuto akong magluto, ako na lang. Para kasi, andito naman ako. Akin naman yan. Mabibigay ko yung gusto nung chicharon, nung pag-aantala. Na
imbis na 2 oras, pwede kong gawing 3 oras para lang bumugang maging maganda yung alsa niya. Hindi, tsaka iba ho talaga yung ano, yung gamay mo, yung hanap buhay mo. Oo. Kasi kung wala man yung mga kasama mo, magagawa mo pa rin po siya. Tama. Marami, hindi na ako naging magluluto bago ako matuto. Talagang naaawa ka sa balat. Ayaw pa na aapuyan ng malakas. Lumalagitik na yung balat. Ayaw pang tumigil sa kakagatong. Dapat yan, pag sinalang mo, una lang mainit na magandang init. Tapos mga kalahating oras, para ka nang nag-iinin ng sinaing. Ganon. Pagka kasi minadali mo yan, ang maapektuhan niya yung pag-alsa. Imbis na sa 100 kilo, makapakukuha ka ng 10 balde, magiging 8 na lang. Mas liliit yung kita kasi makaka-8 na lang. So, bigay mo yung tamang proseso, masigitan mo pa yung magagawa mo 3 oras o masigit pa. Baka maging 11 pa. Diba? Sa inyo, paano yung process nung ano nyo, yung paggawa? Okay lang, mabilis ang ano lang. Kaninang maga, dumating balat namin, mga 7. Tapos sinampay namin. Ang pagsasampay naman kasi, depende sa init ng araw. Pag mainit na mainit, mga 3 hours lang, pwede ng silong. Ang importante lang, yung matiktik siya, tsaka yung pumula, tapos pag silong, tatagain na namin yan. Di naman, depende pa rin sa init ng araw kasi minsan, pagka hindi mainit na mainit, maabot ng 5 oras bago matuyo. Tapos after doon? After sa namin sinampay, pag okay na siya, tatagay na namin. Tapos pag na-chop na siya, aantalain namin dito sa kawa. Mahinang sa kawa. Aantalain namin siya sa mantika ng 2 to 3 hours. Mga gano'n yung kainit? Rin siguro, mga 90. Parang inalam na yun. Parang gusto na mag-ano yun. Pwede naman, basta gusto nyo matutunan, kontakin nyo lang ako, pumunta lang kayo dito, tuturuan ko kayo. Ayun, number po nyo. Okay lang po share natin yung number nyo. So, after doon, chop-chopin, lalagay yung dito sa mahinang apoy lang. Mga gano'ng katagal naman dito? Antalain po natin siya ng mga 2 to 3 hours. Tapos, pagluto na po siya, dito po, patitiktikin natin. Ang tinatawag naman antala na po siya. Pagtapos andalain, ito na po siya. Tapos pag antala, depende pa rin yun. Kaya pag kailangan na kailangan, pwede rin paalsahin agad. Pero sa akin, sa experience ko, ang ganda ng chicharon, kailangan napapahinga ng 1 to 2 days. Kailangan para hindi siya pwersado. Tips na yun. Para hindi siya pwersado. Kasi pagka diniretso natin yan, pigil ang alsa niyan, hindi masyadong alsa. Kaya sa amin, ang sikreto din namin, inaano po na siya namin na 1 to 2 days bago namin paalsahin. Tapos, pagpapaalsahin na rin namin, galing sa antala na, huhulog uli namin sa mantika, iininin namin. Siguro mga 1.5 hour. Ininin sa mahinang apoy. Kailangan mahinang apoy lang. Tapos yun nga katekram, kita nyo kanina, paglagay lang, parang lumulubot. Tignan nyo naman katekram mo. Nandito na, ang tagal na dito, tumutunog pa. Yan, okay lang mo ba matikman ko yan? Sige, tikman nyo na. Para init pa. Wow! Tito Darius, ikaw natikman mo. Ikaw muna, ano lasa niya? Sobrang sarap ng chicharon dito, sir. Ala kayong tigas na makakain dyan. Malabo yan. Sige. Malambot yan. Kasi kumpleto sa yan. Parang asawa yan, kumpleto sa pagmamahal. Grabe. Ang sarap ka, Tekram. Yung isang ganito, meron silang ganito. Magkano yung special bagnet namin? Ito yung special bagnet. Magkano yung isang ganyan? Ang ano po namin ito, 110 lang, isang piraso. Ang pangalan po nung nung kanilang hanap buhay, Ate Jos Special Native Pork Bagnet. Ang number po nila 0936-486-1054 at
0923-142-8348. Dito lang ho sila sa Biclat, San Miguel, Bulacan, Katekram. Madaanan lang ho natin sila kasi papunta ho tayo sa ating mission. At yun nga, sabi ko nga kung pwedeng i-share yung kanilang hanap buhay, Katekram. Grabe, ang haba ating proseso yung paggawa, no? Sir Jericho, ano pong pangalan nung kasama nyo? Emil. Emil, gaano ka nakatagal kay Sir Enrico? Matagal na rin siya. Bata pa yan, magsimula kami. Ha? Wow! Grabe naman, no? Okay lang, chichikahin ko si Sige po. Emil, sir. Kunin Sige. ko lang yung mic. Ilan taon na, Kuya Emil? 24 po. 24. Ako. Sabi mo siya na nagpaaral sa'yo. At matagal ka na rito. Ilan taon ka ba nagsimula rito? Ano po, mga 14, nasa mga 14 po. 14 years old. 14. Ah. Pero tagasan ka talaga. Yan lang po sa malapit lang. Ba't ka napunta kay Sir Jericho? Wala po nung sa mga barkada ko po kasi nagtatrabaho din po dito dati. Ngayon napunta ka dito. Nayaya lang po ako dito. Oo. Yun na, nagtuloy-tuloy na ako. Sabi mo kanina, siya na nagpaaral sa'yo. Gaano ba kabait bilang boss si Sir Jericho? Mabait naman po, magaling po makisama. Yung kung ano ko dun, kaya po nagtagal ako dito. Kasi kung hindi naman po maganda ugali, hindi naman po ako magtatagal dito. Oo, siyempre, no? Ano yung pagkakaiba niya sa ibang mga bossing? Yun po, mabait po. Tsaka kung ano po yung kinakain niya, yun din pong kinakain ko. Tapos pag may kailangan ako, magaling lang po. Okay, saan ka nag-aaral? Sa San Miguel po. Tapos na po ako ng nung 2020 po, tapos na po ako ng senior high. Tapos si Kuya nga, si Bossing nga yung nagpaaral sa'yo. Yung kasi po ano po ako nun half day lang po kasi ko nun lagi. Sa umaga po, dito muna po ako. Sa hapon po, aral na. Ba't mo ginawa yun? Siyempre po, para di po makatulong sa nanay, hindi na po hingi ng pera. Galing. Napakabuting pala nito. Buting nila lang pala nito, Bossing Jericho. Sa lahat naman ng mga alaga ko talaga yung... Ilan kayo magkakapatid? 5 po. 5. Pangilan ka? Pang-4 po ako. Sumunod sa bunso. Ano bang trabaho ni Papa at Mama mo? Si tatay po sa buhit po. Si nanay naman po sa nagtitinda, nag-aalaga po ng baboy. Okay. Ang ganun lang. Alam mo yung makatulong sa mga matpapa mo. Okay. Ano yung gusto mong sabihin kay Bossing? Salamat po kasi dahil sa kanya, kahit paano, malaking tulong din yung Sa pag-aaral mo? sa pag-aaral ko din. Ano yung mapapayo mo sa mga kabataan, Kuya Emil? Yan po, mag-aaral silang mabuti kasi marami pong gusto mag-aral, hindi makapag-aral. Diba? Napakaswerte po nila kung makapag-aral sila. Huwag lang gumawa ng mga bisyo. Mabait din kasi yan. Talagang masipag. Pagtrabaho. Tsaka kahit gabihin dito, hindi ako iniiwan yan. Talagang masipag. Gawa ng gawa yan. Kung ano makit ng trabaho. Oo, gawa ng gawa. Talagang mabait din. Hindi yung sakit ng ulo. Hindi, mabait naman. Sabi mo yung sakit ng ulo sa inyo. Hindi, mabait siya. Tsaka yung kuya niya, na ano ko rin dito, kuya niya. Wala akong naging problema. Mabait. Sir Jericho, naabala ko na kayo naabala. Ano yung gusto mong sabihin kay Mama at Papa mo? Huwag po sila mag-alala kasi po matatanda na rin po sila Ilan taon si Mama? 56 na po, tsaka si tatay po nasa 65 na po. Matanda na rin po talaga. Okay. Yun lang po, ang gusto ko lang po sabihin sa nila na huwag sila mag-alala kung sakaling dumating man yung araw na mawala na sila, hindi ako mapapariwara. Yun lang po ko. Okay, yung panganay nyo, ano trabaho? Po, nasa bahay lang po kasi nag-abroad po yun, nagka-pandemic po, kaya po hindi natuloy.
Pero dati na po siya nasa Japan. Yung sumunod, Nasa Batangas po. Batangas. Yung sumunod, Nandun po sa kabilang baryo po nagtatrabaho po. sino? Ibig sabihin, ikaw lang nakakatulong kay mama at papa Hindi naman mo. po, sila din po, lahat po mga kakapatid nagbibigay pong. Yung buso po kasi namin nag-aaral din. Ano pala natapos mo, kuya? Ano po, grade 8 to 12 po. Grade 12. Hindi ka na nag-college. Po, kasi po nag-aaral po yung bunso namin eh. Hindi po kayang ano yun. Malaki din po kasi yung gastos eh. Okay. So, hindi mo na tinuloy yung college mo. Ba't di mo tinuloy? Tapos po sa budget, hindi po talaga kaya. Hindi kaya. Kahit po mag-working student, lalo na po ngayon, mahal po kasi mga bilhin ngayon. At tinry mo na. Tinry mo mag-working student sa college. Hindi po talaga kaya. Ilang sem lang o ilang taon lang? Ano lang po ako, wala pa pong isang sem, hindi ko po natapos eh. Ano sana yung kukunin mo? Chemical engineer po eh. Chemical? Engineer. Anong ano nun? Sa agri po kasi yun, yung mga gamot. Okay. So siya, gusto niya mag-aral. Kung may pagkakataon, bibigyan ka ng pagkakataon, mag-aaral ka. Opo, mag-aaral po talaga ako. Gano'n mo ka gustong mag-aaral makatapos? Gusto po, syempre, unang-una po, makatulong po sa magulang kasi po, yung iba ko pong kapatid, yung tatlo po, may asawa na ako, may pamilya na ako kasi. Wala pong naghahanap po sa amin. Hindi mo kayang pagkasya yung kinikita mo dito para mag-college ka? Ano po, kasi po, sa ano po ako mag-aaral, sa malayo pa po. Yung pamasahe po, tsaka yung pagkain. Saan ka pumasok? Sa ano po, bus suite po, doon po sa Saldiponso. Base. Bus suite po, bus suite. Sweet. Saan mo kuya? Lampas ng basisya sa dulo pa. Sila po yung nag-ano po sa Japan, sila po yung nagpapadala ng mga tao doon. Di mo na-try sa base? Doon nga po, tatry ko po sana. Kasi nga po, wala po talagang tapos pa sa budget talaga eh. Okay. Tsaka po yung trabaho, pang umaga po kasi trabaho ko eh. Pang umaga po din pasok, hindi po talaga kaya. Okay. Sige, lagay mo muna yung kuya. Nagbubuka. Uy, kuya Daddy. Tira. Kanin na lang kakainin ko ako. Saka sobra lang ako napaproud sa mga ganitong bata na alam yung sakripisyo ng mga magulang. Tinutulungan yung sarili niya para makapag-aral. Tapos yung kita niya binibigay sa, yung iba binibigay sa mga magulang. Baka nakakabala tayo. Bago tayo malis, gusto kong mag-iwan kay Jericho ng ano. Pambigay niya kay mama at papa niya. Kuya Jericho. Pangbigay mo kaya naman to. Para kaya naman yan, kay mama at papa mo. Salamat kay Bossing sa time. Bossing, thank you salamat po sa yung ganyang pagtulong niyo sa mga kabataan. Nakikita ko sa hirap kaya alam ko yung... Anong mapapayo ni Bossing sa'yo? Lagi yung pinapayo sa kanya na iwasan yung mga bisyo. Na alam niyo naman kung anong mga bisyo yung nakakasama. Yan lagi ko sinasabi, yung maging totoo ka sa kapwa mo. Yan lagi ko sinasabi, matuto ka makisama, makibagay. Yan lagi ko inaano sa kanila na pag may problema kayo, pumunta kayo dito sa akin. Pag-usapan natin. Kaya luto din sa pangarap sa akin yung mga bata. Kaya sabi nga niya, matagal na siya rito. Siguro dahil nakita niya rin na ala akong masamang tinapay sa kanila. Gusto niyo lang sila mapabuti. Gano'n naman eh. Kahit yung yung tatlong kasabayan niya na nagpupunta pa rin naman dito pagka walang pasok, tumatambay, nakikipagkwentuhan. Kuya Emil, ikaw, ano yung mapapangako mo kay Boss? Yun po, yun lang, magiging tapat lang sa kanya. Hindi ako gagawa ng masama, di ba? Pandalo ko po sa kanya. Kahit di sa akin, yung sa kapwa mo, sa lahat ng tao. yan ang laging sinasabi sa'yo sa huwag gumawa ng masama sa tao, huwag magtanim ng sama ng loob, tsaka maging totoo tayo sa lahat. Yun lang naman eh, kasi gumawa ng mabubuting bagay. Kasi
lahat tayo dumadaan dadaan lang sa mundong ibabaw. Tama po kayo. Kaya kailangan lahat ng iiwan natin ay maganda kasi ang tao binabasihan sa kanyang ginawa. Tama. At ang totoong tagumpay dito sa mundong ibabaw, pagka nawala tayo ay makakapiling si God. Hindi naman po. Ba't mo tinutulungan si mama at papa mo? Kasi unang utos po yun ng Diyos eh. Igalang niyo po ang magunat ninyo. Ang galing naman dito. Ayun na po kasi, iglesia din po kasi. Kasi love mo sila. Oo. Alam mo ba yung kapalit niyan? Alam ko Dahil po. doon sa pagmamahal mo sa mga magulang mo, yung pagmamahal, paggalang, respeto, pag-aalaga mo Nahaba po ang iyong buhay. Ayun. Tapos giginhawa po. Yun. Tumpa. So pwede na kaming umalis. Di ko na kailangan mag-sermon. Oo. Ituloy-tuloy mo lang yan. Mahabang proseso, yung proseso ng pangginawa ng buhay. Ang mahalaga, kilala mo si God, masaya yung puso mo, kontento ka kung ano yung meron kayo. Tiwala lang po talaga. Tiwala lang kay God. Gawin mo yung ano mo. Tignan ko kung ano yung... Kasi gusto niya makapag-aral ka, Tekram. Gustong-gusto mo makapag-aral. Anong pwede natin gawin, Kuya Bossing? Hindi kaya mas maganda gawin mo siyang panganay mo. Maliit pa naman yung ano mo. Pwede naman eh. Ganyang mga bata... Di ba sa kanya Alam ko, inakap mo na siya. Baka pwedeng sagarin mo na yung yakap. Pwede naman. Kasi pagka sagad-sagad yung binigay mo, sagaran din ng binibigay ni God. Tama lang yun. Kaya I'm so proud sa'yo, Kuya. Sana wag magbago yan. Kaya, gusto ko hindi to yung last na pagpunta ko dito. Gusto ko makamusta din si sana kung ano yung matutulong ko sa ano mo, dun sa pangarap niya ay makatulong ako. Tignan natin, no? Okay. Makikibalita muna ako dyan sa sa kanyang background. Kuya, Jericho, thank you. Tuloy-tuloy lang yan. Kuya Emil, ha? Okay, thank you. Ingatan niyo yung isa't isa para gumanda tong hanap buhay ni Bossing mo. Kasi pagka naayos ni Bossing mo tong hanap buhay niya, hindi lang sa yung gaganda yung buhay, ikaw din, kasama ka din doon. Totoo naman po yun. Lagi naman po niyang nasasabi sa akin. Lagi ko sinasabi na sa kanila yun. Kung ano po yung meron siya. Kung ano yung meron ako, meron din kayo. At kako yung hanap buhay na hindi lang para sa akin. Para sa atin kako lahat siya, panghabang buhay. Po, malaking tulong po yun, di ba? Nakakapera po ako. Ang sarap sa tumatagos sa Hindi naman sa lahat naman. Hindi kagandahan yung hanap buhay ni Bossing, pero pinipili niya makatulong, nakapag-aral. Hindi niya man na talagang ganun, hindi kaya, ba't mo pipilitin, di ba? Doon lang sa makakaya niya. At masaya siya sa ginagawa niya. At maraming salamat po doon. Paano? Maapoy na. At thank you po sa yan. Ang ganda ko ng araw ng buhay na binigay niyo sa amin. Senior yun sa amin, ha? Thank you, Kuya Mel. Apa. Thank you.